Hi guys, Nurse K nga po pala ulit and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, isi-share ko po sa inyo kung paano ako nag-request ng NCLEX RN candidate report. So stay tuned! So ano po ba ito or para saan po ba itong NCLEX RN candidate report? So ito, siya sa mga main requirement kapag magpa-file na ng I-140 petition during your immigration phase. Proof din siya na ikaw ay nakapasa ng NCLEX RN examination. So, eto siya. So, yun. Ito, sa ibang state kasi, kasama na siyang ini-email sa inyo nung USRN State License Registry, pati yung registration certificate. Basta ganun, kasama siya dun sa packet na pinapadala sa inyo yung parang diploma style. But unfortunately, sa mga New York license holder, hindi siya kasama dun sa packet na pinapadala. We have to request sa NYSED para makakuha tayo ng copy nito. And also, you have to pay for a certain amount. So, yun lang, yung medyo down doon. Pero, okay lang naman. And then, meron din po tayong NCLEX-RN candidate performance report. Baka kasi malito kayo dito dahil ako nalito ako noon. Hindi ko nga lang alam kung may bayad yung pag-request nito. Yung difference naman nitong candidate performance report, ito naman yung, unfortunately, this one, it shows you na hindi ka nga nakapasa. But at the same time, ito yung summary na naging performance mo during the exam. So, ayan, yan, papakita ko sa inyo. So, dyan makikita mo kung saan ka naging weak, na pwede mo siyang tutukan. Kapag magre-retake ka, pwede mong i-review yung subject na yon before ka mag-retake. So, anyway, kailan po ba ako nag-request ng NCLEX-RN or candidate report? So, nag-email kasi sa akin yung agency ko nung around November 13 or November 12, 2023. Sabi nga nila, mag-request na ako ng candidate report. Tapos, pinapasa din nila sa akin yung exam appointment history, pati na rin yung license verification report para makukuha to sa nurses. And mga chang, mind you ulit, itong mga i-share ko sa inyo, ito yung aking naging personal experience ko lang. Hindi po ako eksperto sa kahit anong bagay. Anyway, hindi ako eksperto dito. Ito lang ay aking naging experience. Doon sa email, meron din silang sinend sa akin na step by step on how to request the candidate report. So, yun yung i-share ko sa inyo, no? So, ang una kong ginawa, clinic ko itong link na to. Yan. And the rest, i-voice over ko na lang sa inyo kung ano ha. So, stay tuned! So, mga chang, after nating i-click yung blue na link, ito ang lalabas. So, dun sa select your topic, i-click nyo lang dun yung verify a NYS license, certification, or letter of good standing. Then, dun sa baba nun, meron ng question, are you licensed in New York State? Tick nyo lang yung yes. Then, nakita nyo yung pink na box na yan. I-click nyo lang dyan yung blue na link, yung online license certification and verification form. Huwag nyo din muna i-click yung submit button. Then, after nyan, lalabas to. I-fill out nyo lang yung mga information na kailangan dyan. Usually, may mga asterisk. Like, example yan, do you have a social security number? Syempre, wala. Doon sa address dyan, yung nilagay ko na dyan, yung address ng law firm namin. Kasi yun naman yung instruction ng agency namin. Then, click yung continue application. Then, next dito, may question dyan na, do you require official documentation be sent to another person? Just tick the yes button. Then, lalabas to. Doon sa profession, ilagay nyo lang or ipiliin nyo lang yung registered professional nursing. Then, yung itik nyo yung license doon sa is this request for license at chuchuchu. Then, put your license number. Then, ito, lalabas to. Just fill out the name and the address to whom the certification will be sent. So, in my case, doon ko to send sa law firm ng aming agency as per their instruction also. Then, lalabas tong affidavit with acknowledgement. Isusulat nyo lang dyan or itatype nyo lang yung name ninyo as seen doon sa open close parenthesis. So, kailangan complete. Kung ano yung nakasulat doon, yun din yung itatype ninyo. Then, click the continue button. Then, lalabas to yung payment details. Lalagyan nyo lang yung credit card number nyo, expiration date, card code, and you have to pay $20.
Don't forget to also take note of the transaction ID. Then, screenshot nyo for the information kasi kailangan natin yung transaction ID dun sa second part. So, ito na yung second part. Ang gagawin natin, go back tayo dun sa NYSED Contact Us form. Then, i-repeat natin yung several steps. Katulad nito, yung select your topic. Ganun pa din yung verify a NYS license. Then, click nyo pa rin dun sa are you licensed in New York State. But this time, do not click or do not click on the blue link. Instead, i-click natin yung submit button. Then yan, enter nyo lang yung contact information ninyo dito. Basic lang naman yan, so madali lang siyang sagutin. Then after nyan, dito sa profession, just select the registered professional nursing. Then lagay nyo na lang din yung USRN license number ninyo. Then sa ilalim nito, i-submit nyo na yung question nyo. So ito yung sample question ko. Good morning, I paid $20 for a certification to be sent to sa address ng law firm namin. However, I would like to request an NCSB and NCLEX candidate report and kindly see the attached photo instead of the certification. Here's my transaction ID, NCSBN ID, license number, and thank you very much. Dito mga chang, kumuha lang din ako sa Google ng sample photo na inattach ko dito sa question ko. So, ayun lang. After nun, clinic ko na yung submit button. Bale, November 13 ko inasikaso tong or nag-request ng NCLEX candidate report. By November 19, nag-email sa akin yung agency ko at sinendan niya ako ng copy ng NCLEX RN candidate report ko. So, ito yon. So, tinakpan ko na lang yung mukha ko dyan kasi 'di ba yung day na yan ng NCLEX exam, tinake yung picture na yan. Hindi ko talaga maipinta yung mukha ko kasi halong kaba, excitement, alam niyo kung ano-ano. Basta alam niyo yan, pag nag-take kayo ng NCLEX exam, kung ano yung pakiramdam. But more on, iniisip ko na kailangan ko tong ipasa, hindi dahil sa, alam niyo, sa pride. Kailangan ko siyang ipasa dahil wala na akong pang-retake. Ubus na, mga chang. So, mga chang, sana nakatulong itong video sa inyo. Katulong ako in my own little way. Ulit ko, hindi ako expert. Basta ito lang yung mga na-experience ko. So, pwede kayong magtanong pa rin sa mga kakilala nyo kung same ba kami nang na-experience. Pero, ayun, ito lang. So, quick update sa ating visa bulletin or October 2025 visa bulletin. Lumabas na po siya. Salamat sa Diyos at kahit paano gumalaw siya ng 1 month and 28 days. Kesa mag-retro na naman or ayun nga, ilang buwan din siyang hindi gumalaw. Hindi po maiiwasan sa isang USRN naghihintay na syempre madismaya. Pero at the same time, alam ko naman na bawat isa sa atin positive. Lahat tayo, positive thinking. Kanya-kanya na lang po ng kabibisihan sa buhay. Like ako, binibisi ko yung sarili ko bilang isang hemodialysis nurse. I'm still learning a lot from my experiences. And ano pa ba, sa family ko syempre. And eto, sa pag-vlog. Alam niyo, isa sa dahilan kung ba't ako nag-vlog, para may share ko nga sa inyo yung etong experiences ko. Pangalawa, alam niyo, para malibang-libang din ako sa kakahintay. Kasi, totoo, every month, abangers ako kapag hindi ganun kaganda yung resulta. Kahit nalulungkot talaga ako kasi sino bang may ayaw? Sino bang may gusto na matagal yung kilos? Lalo ako sa age ko ngayon, next year 40 na ako. So parang gusto ko ma-establish na yung or makapag-start na kami ng asawa ko para sa future ng mga anak namin. Though bilang magulang naman, pero alam niyo naman syempre pag nasa US mas malaki or mas malawak yung mga opportunities for the kids and their future. So naintindihan nyo na yun. So, yun lang mga guys. Thank you so much for watching this video. And please do subscribe, like, and share. And see you again next time sa aking next vlog. Thank you!